Isa na namang kasaysayan ang maisusulat sa PVL Rookie Draft sa paparating na Hulyo 8 sa Novotel, kung saan natatakdang pipiliin ng Zeus Coffee Thunderbells ang Alas Pilipinas middle blocker na si Thea Gagate bilang number 1 overall pick. Ang tanong sa isipan ng lahat, sapat kaya ang kanyang talento at determinasyon upang dalhin ang Thunderbells mula sa kanilang pagkakabagsak sa All-Filipino Conference? Of course! I'm very honored na ako yung first choice nila and I'm grateful for it. Sobra. I just hope na I will go there soon. Ani Gagate. Ang 6'2" na middle blocker ay nagpapakita ng labis na kasiyahan para sa bagong kabanata ng kanyang karera. Matapos manalo ng 3 sunod na First Best Middle Blocker Awards at isang Season 85 title, handa na siyang ipakita ang kanyang husay sa PVL. Kasama si Gagate sa mga manlalaro mula sa NCAA 3-peat champion College of St. Benil, tulad nila Cloan Mondoñedo, Gail Pascual, Jade Gentapa at Michelle Gami. Masaya kasi nakikita nila yung efforts ko as a player and na-appreciate nila yun. Hopefully, mapakita ko pa yung skills ko sa future team ko, dagdag pa niya. Isang malaking hamon ang haharapin ni Gagate sa pagsali sa Thunderbells, isang team na nagtapos ng 0-11 sa All-Filipino Conference. I'll just really do my best na matulungan yung team na umangat yung ranking nila sa PVL, sabi ni Gagate. Alam niyang laging may pressure, pero determinado siyang magtrabaho ng gusto para sa kanyang bagong team. Kasama si Gagate sa Alas Pilipinas na nag-uwi ng historic bronze medal sa AVC Challenge Cup. Ngunit dahil sa kanyang commitment sa FIVB Challenger Cup at CV League, hindi pa sigurado kung makakalaro siya sa Reinforced Conference. Very surprising kasi hindi ko talaga in-expect na ganito yung mangyayari this year, aniya. Ang kanyang huling collegiate season ay hindi nagwakas ng maayos, pero nagpapasalamat siya na naging bahagi siya ng national team at nakapag-uwi ng bronze. Kahit na hindi nagwagi sa finals ng UAAP, nananatiling nagpapasalamat si Gagate sa Lasal at kay Coach Ramil De Jesus. Nagpaalam talaga kami ng maayos to maintain a good relationship with everyone kasi the volleyball community is really small. So kailangan namin mag-maintain ng good relationship, sabi ng Cebuana middle blocker. Ito'y isang patunay ng kanyang professionalismo at respeto sa kanyang dating team. Habang inaasahan ni Gagate ang kanyang debut sa PVL, nakatutok pa rin siya sa laban ng national team kontra Vietnam sa Challenger Cup ngayong Hulyo 5 sa Ninoy Aquino Stadium. Malaki ang kanyang pag-asa na makikita natin siya naglalaro sa import-laden tournament sa hinaharap. I hope things will go better for the rest of the year, dagdag niya. Isa pang nakakaintrigang pahayag ni Gagate ay ang kanyang pangarap na makabilang sa mga Rebisco teams tulad ng Creamline Pool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Siyempre, pangarap ko rin na maging parte ng mga top teams sa liga, lalo na mga Rebisco teams, ani Gagate. Dahil dito, marami ang nagtanong, may chance kaya na pagkatapos ng PVL Reinforced Conference 2024 ay lilipat agad siya sa Creamline o Choco Mucho? Lahat ng mata ay nakatutok kay Gagate sa Thunderbells. Magiging sapat ba ang kanyang husay at determinasyon upang buhayin ang pag-asa ng kanyang bagong team? At kung sakaling magpakitang gilas siya sa Reinforced Conference, makikita kaya natin siyang magsuot ng jersey ng Creamline o Choco Mucho sa hinaharap? Ang mga susunod na laro ang magbibigay ng kasagutan sa mga tanong na ito. Siguradong magiging mainit ang usapan ng mga fans sa mga darating na buwan habang inaabangan ang kanyang performance at kung paano niya maiaangat ang Zeus Coffee Thunderbells sa PVL.